Alam niyo ho bang estilo ho namin, galing ho Davao itong pobre, lumuwas ng Quezon City, magsumbong sa Bitag. Anong ginawa? Sa alawahan ho talaga itong mga nandito sa Quezon City. Kapag kayo tinrabaho namin, umayos kayo ha. Magsasample ho kami. Ito ho'y public service ha. Okay? Gusto niyo pala talagang papasok kami ng the old ways, yung talagang traditional o di kaya yung mga talagang tatak bitag, estilo bitag na walang pwedeng tumapat kung pag-uusapan yung mga kilos at galaw ho namin sa public service, sa konfrontasyon, sa telepono, harap-harapan. Ito, panoorin. Itong cheque na tong binayad sa'yo for refund, tumalbog. Bisitahin tong may upak na to at pagsabihan. Kinakailan mapuntahan to sa kalang tanggapan, sabihin magbayad. Galing kang Davao? Opo, sir. Okay. Saan mo binili ang truck? Dito sa, sir, sa Manila, sir. Saan sa Maynila? Sa Mandaluyong yung, sir. Mandaluyong. Opo. Dito yung, sir. Nagbigay ka ng down payment sa dump truck. Bibilhin mo sana sa halagang 975,000 on May 18, 2018. Opo. Naghintay ka ng 2 buwan pero hindi dumating ang unit. Opo, sir. Okay? Doon sa Davao, sir. Sa Davao. Opo. Pero dito sa Maynila manggagaling. Opo. Alright. Bigay ng cheque ang kumpanya sa'yo. Last Kasi June 9, pero talbog yung cheque mo. Opo. Etong cheque na tong binayad sa'yo for refund, tumalbog. Abay, criminal offense yan. Panagutan nila yan. So, okay. Anong sinabi nila ba tumalbog? Anong paliwanag nila ba tumalbog yung cheque? Hindi nalagyan nila ang bangko daw nila, sir. So, pupunta ka kay Gary Domingo, DPLO ng Quezon City, okay? I want a surveillance on this company na pinupuntahan mo sila, nakasama siya. Kay Gary Domingo, sasabihin mo na may staffa panloloko itong negosyong na itong kumpanya na to, itong susuriin natin, pwedeng mapatawag ng business permit and licensing office ng Quezon City. Sir, pwede bang pumasok kayo rito, obligahin itong Edison Season na kumuha ng halos 1 milyon. Bisitahin tong may upak na to at pagsabihan. Babayad ka, isauli mo yung perang tumalbog nito or matatanggalan ka ng lisensya. Yung iyong estilo ng pagnenegosyo may panlilin lang. Wala kang karapatan magnegosyo sa Quezon City. Kasi isang taong kumpanya mapanlin lang sa kanyang negosyo. Yung kanyang negosyo, yung kanyang permit, pwedeng ipitin. O di naman kaya, ipasara ka na. At hindi ka lang ipasara. Kinakailan mapuntahan to sa kalang tanggapan, sabihin magbayad ka. Hindi sa nag-abot dito ng... Dineposit lang yan. Pero sila ang pumunta. Oo, sila na hindi pagtalansak sa akin. Di ba nagkahasay dati? Meron na silang claim sa amin eh. Napanotaryo na namin yun na wala na sila makakapon kasi meron na sila ng claim sa amin. Kaya yung 400, hindi na namin sa kanila. Di ba pinakita namin yung yung file namin? Binigay. Kaso, bumalik ako doon kay Edison. Dito ako, Talaga dito kayo tuturo mo. Alam mo naman yung mga yun eh. Hindi naman nagpapakita na dito. Hindi nagpapakita. Hindi na kasi wala nung binigay namin yung pera sa kanila. Hindi na sila nagpakita. Sa inyo talaga tinuturo. Babaga? Oo. Asa kanya yung pera? Tapos yung pagperma namin ng waiver, kasama yung attorney nila. Oo. Di ba naman po kayo na tutulungan nyo kami, bibigyan nyo kami ng pera, sir. Tutulungan ko kayo pero wala pa kang pera. Yung pera sa akin eh. Wala naman akong nahawakan talagang pera. Kaya natin sila. Kaya nga sama na nga natin doon para mas mapaliwanag sa kanya. Kaya nga pinagpipilitan nila na sa akin yung pera. Pinagkinarantor ko nga lang yun.
Nasa pera. Dinidak, wala namang ginawa, dinidak. Sir, sabitan po kami. Ngayon, lumapit to sa amin para i-claim niya yung pera niya. So, litong-lito na si sir. Litong-lito na. Ilang araw namin kasama to. Kasama ka na. Kasama si Edison. Hanggang kayo sa surveillance namin. Tama. Kanino ba talaga namin makuha? Kukunin yung pera niya. Kasi tuturuan na kayo eh. Tama, Sabi tama. niya siya, sa inyo daw. Kayo sa inyo, sa kanya naman. Kanino ba talaga? Storya po niyan Okay. ganito. Nung ipinadala po sa account ni Edison yung pong pera, ang ginawa po ngayon, ipinasa po namin kila kuya. The same day, 800,000 po. Pero ang pera, malinaw ng pera, na 800 na unang pinadala nila Kuya Rene in behalf of Ate Evelyn, ipinasa namin sa kanila same day. Nung dumating yung pera, ipinansfer din namin sa kanila yung pera. Hindi po. Same day po yun. Same day. Hindi ako magkakamali. Hindi namin na-receive agad. Kasi nung time na yun, magkasama na kami. Hindi ako papayag na ang pera ay hindi magtatagal sa kamay. Pero in short, natanggap niyo sir. In short. Natanggap namin. Matanggap. Ngayon, in-order namin. Alam Hindi po in order. Mali po ang storya, kuya. Oo. Yung unit, ang sabi nyo, yung nandiyan dyan sa unit. Meron kaya nga may chassis number eh, di ba? Di ba? Oo. In-email ko eh. Kaya nalagyan na In-email ko, kung in order eh, ibig sabihin wala pa yung truck, di ba? Gusto ko lang sana matapos ang problema namin. Makuha din namin yung Tama pera yan. namin. Tama. Kasi kahit na wala kami na truck o ano man dyan, basta yung pera na gusto na makuha, mabalik lang. Tama. Kasi parang mabaliw na yung asawa ko eh. Oo. You're talking to me and everything should be documented itong ginagawa natin. Kasama pa rin ba ang mga kooperatiba? Yes po, nandito pa rin po yung BPLO po. Okay, so you're saying that the dealer has the money, but they're pointing the finger to the salesperson? Ang dealer po is Global po. Yung global. Yung perang ibinayad ng complainant doon sa ahente, nasa dealer. Opo sir, nasa dealer po. Natanggap ng dealer. Natanggap ng dealer sir. Pero ang sinasabi ng dealer, kasalanan ng ahente. Yes sir, opo. Pwede ba makausap yung ahente o yung dealer mismo kung sino man yung kausap niya? Papakausap po namin kayo sa ahente sir. Jun, magandang hapon si Ben Tulfo sa Bitag. Ayo po sir, magandang hapon din po. Jun, ganito lang ano. Naintindihan ko na at lumapit sa amin yan, kaya yan, nakikipag-ayos kayo sa kanila. Pero may balanse pa ng 500 something Opo sir. yung complainant, tama? Opo. Na-refund na yung 400,000. Pero hindi naman siguro tama na i-hold nyo yung complainant kasi hindi na deliver yung truck. Opo, Kaya actually, lumapit sa amin yan, galing pa Davao yan, bagbiyahe pa, pumunta pa rito yan para makaabot yung sumbong sa akin. Tama Ang po. gusto kong mangyari, Jun, yan bang 570 something maibabalik nyo sa complainant? Or baka naman actually puro sir, pangako? nandito nga po kami kay Kuya Rene at willing naman po siyang ibalik po sir. So mababalik nyo yan sigurado? Opo, mababalik po sir. Sige, Jun, pero 900, almost a million yung binayad sa inyo eh. Opo, 400 pa lang nabigay ninyo, may utang pa kayo sa complainant. Jun, Tama po makinig yun, ka. Wala akong pakialam. Dealer mo pa rin yan eh. Ahente ka eh. Opo. Huwag kang maghuhugas ng kamay kasi kung sa krimen, accessory ka. Opo, Kulong ka tama pa po rin. yun. Katarantaduhan itong ginawa ng dealer ninyo eh. Hindi po, actually, Alam mo, Jun, kung nandyan ako, kasama ako, makakatikim kayo ng hambalos na hindi kayo nakatikim sa akin. Swerte kayo dahil maraming tao sa opisina namin public service. Sir, So, hindi, Jun. hindi naman po ganun sir. Actually, tinutulungan naman po namin ni Kuya Rene po si Ay, Kuya tinutulungan Rene. nyo dahil pumasok na kami, pero nang hindi pa Hindi tinutulong, po niloloko ninyo po eh. yung sir kausap ay tumutulong na po. Hindi. Jun, huwag mo na akong lokohin. Bitag ka na eh, okay? Kung manahimik ka na lang, gawin mo na lang yung parte na yan, huwag ka ng mga tuwiran sa akin, kahit anong pangatuwiran, hindi mo kita pinaniniwalaan eh. Kung ano ang desisyon ng iyong dealer, ganun din ang desisyon mo. The act of one is the act of all sa kumpanya, hindi ka salba. Opo. May kulong ka rin dyan kung talagang krimen yan. Pareho kayo.
Kaya kasama ang BPLO dyan, para ipakita sa BPLO, walang kwenta yung pinagagawa ng dealer ninyo. Ang dealer ninyo, Swetek. Unethical business practice ang ginagawa ninyo, may panghalong panlilin lang. Dahil nakikipag-usap na kayo, siguraduhin nyo lang, kapag hindi, akong gigipit sa inyo, taga mo sa bato, hahantingin kita, pati yung dealer mo, hindi ka pala lagpasin. Kaya ayusin nyo yan sa uli nyo, sa covering complainant, sa Davao pa yun, nagbiyahe para makita ako. Hindi po pwedeng mangyari, nagkaayos kayo, hindi kita nakakausap. Sabihin mo sa may-ari kung sino yung kalpularong Estas, Ugas o Barabas sa Satanas, wala akong pakialam. Malinaw? Okay po. Malinaw? Siguraduhin mo dyan, ha? Babalik niyo yung pera ng pobre, ha? Opo, Galing Davao sure yan, ha? po yun, sure po. Nakaawa na ako dyan, ha? Gumastos na naman malaki niya dahil sa inyong katarantaduhan, hindi niya kasalanan. Opo. Okay? Opo. Salamat po, kuya. Siguraduhin mo, huwag ka magpapasalamat sa akin dahil hinahambalos pa kita, hindi pa ako kontento eh. Magpasalamat ka na pag tapos na, pag naayos na. Kapag hindi, patuloy pa ginagawa. Hindi ka nagpapasalamat dahil kipaligtas para sa akin. Kaya lang kumilos to mga pendehong to kasi pumasok na ang bitag kilos pronto. Iba ho ang bitag kilos. Pag may salitang bitag at kilos pronto, iba na ho. Iba yung kilos pronto. Programa ho yun. Pag sinabing bitag, aksyon, konfrontasyon, patay ng kamera, sapakan ho ginakailangan. Kami hong tumatayo para doon ho sa mga inaapi, niloloko, tinatarantado, binabalahura. Sa totoong salita ho yan. In the real sense of the word, totoong salita, hindi sa totoong salita, totoong gawa. So makikita nyo ho. So ganun ho, marami pa ho kayong susunod na makikita, nakasalang na ho. Binabalik ho namin yung bitag ho na talagang hinahanap ng mga mamamayan, pati mga millennial ngayon, ganun klaseng aksyon ang gusto nila. Eh, kung anong ginagawa namin noong 2006, 7, 8, 9, 10, yung hindi ho nakikita sa telebisyon, ngayon palang naglalabasan, inuumpisahan ho namin dahil may strike force ho kami. Sila ho yung ito ho talagang mga talagang experienced bitag, trained ni bitag. Kaya kung pag-uusapan ay kilos pronto, hindi na ho yung nakaupo lang kaming tatlo. Kaya na ho ng isa yan, si Ben Tulfo lang at ang kanyang mga tropang, eto ho'y 100 para magtrabaho sa mga tao. Susunod, abangan nyo na ho kung anong resulta dahil nag-sign na ho sila ng letter, ibabalik. Kapag hindi nyo ginawa yung sinasabi nyo, ang aking gagawin, gaganituhin ko, sasaksak ko sa bibig nyo. Hindi ako nagbibiro. Pero lang kasimple. Hindi ho kami mayayabang. We walk our talk and walk the walk. Ganun ho ang Bitag Kilos Pronto, Bitag New Generation, Bitag Live. Babalik na ho sa telebisyon. Ang Bitag Kilos Pronto, nag-iisa lang. Si Ben Tulfo at ang Bitag Kilos Pronto. Iba na ho ang itsura ng Bitag Kilos Pronto. Abangan.